Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan, naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Sama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ito ang narinig mula kay Jesus sa ating ebanghelyo nang minsang mangaral siya sa kanyang mga alagad. Ito ang pangaral ni Jesus tungkol sa kayamanan sa buhay. Sabihin nga po ninyo, kayamanan sa buhay. Meron akong nabasa na isang artikulo tungkol sa isang kumpanya ng cellphone at mga gadget. Oh, alam ko, alam na alam ninyo ang kumpanya na ito. Ito yung kumpanya na merong logo na may mansanas na may kagat. Oh, alam nyo na, hindi ba? Oh, ay hindi katakataka, marami ang natutokso na magkaroon ng bagay na mula dito sa kumpanya na to. Kasi mansanas di ba? No? Na may kagat. Maraming napapakagat, natutokso at gusto magkaroon ng mga bagay mula sa kumpanya na to. No? Ayon sa artikulo, sabi niya, yung produkto ng kumpanya na iyon, yung produkto nila, mahal, hindi lang dahil sa teknolohiyang ginagamit nila. Mahal, yung mga produkto nila ay dahil sa estado na naibibigay nila. May ganun pala, no? Yung bang, akala mo pag bumili ka ng isang bagay, ang binibili mo lang yung produkto. Pero hindi. Ang binibili mo daw yung estado. Na kapag meron ka nun, wow! Yun, di ba? Oh, wow, sosyal. Wow, ang yaman. No? Kaya pala ganun, ano? Kapag meron kang hawak nun, ang tingin sa'yo, mayaman. Kasi ang nabili mo, hindi produkto, kundi estado, social status. Kaya nga, nagiging sa panahon ngayon, status symbol yung mga produkto na yon. Napansin nyo ba? At marami ang nangungutang para lang magkaroon ng produkto na yon. Nakakatawa pa nga, di ba? No? Noon, kapag tinanong ka, ano ang cellphone mo? Di ba? Noon, di ba? Sinasabi mo lang yung numero ng
model, 'di ba? Ganun ang uso, 'di ba? 5110, 3210, 'di ba? Numero 'yung sinasabi mo. Ngayon alam nyo na, 'di ba? Ganyan, no? Ngayon, iba na. Pag tinanong ang cellphone mo, sasabihin mo yung brand, sasabihin mo yung unit, model, at sasabihin mo fully paid. 'Di ba? Kasama 'yon. Pinangangalandakan mo eh. Bakit? Kasi status symbol. Paano binago ng material ang mundo? Dati, para masabi nating mayaman ang isang tao, dapat pinaghirapan mo. 'Di ba? Pinagsumikapan mo. Dahil ang kayamanan ay resulta ng isang matinding pagtatrabaho. Tama ba? Kaya siya mayaman kasi nagsikap, nagtrabaho, nagtiyaga. Ngayon, nag-evolve na ang mundo. Ang yaman, pwede na mabili. At minsan, iniutang pa. Ibig sabihin, ang yaman, na ipapangalandakan na ipagyayabang. At pwede kang magmukhang mayaman kahit ang bulsa ay walang laman. Iba na ngayon, 'Di ba? Mukhang mayaman, pero ang bulsa walang laman. Mukhang mayaman, pero ang ulam, ayun, 'di ba? May ganun 'di ba? Ang dali magmukhang mayaman. Pero ang tanong, ano ang iyong tunay na kayamanan? Pinag-iingat tayo ni Jesus sa mga tinuturing nating material na yaman. Dahil ang sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Kaya nga, ang paalala niya, sa halip, impukin ninyo ang kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Ang ganda nun, no? Walang nakapapasok na magnanakaw. Ibig sabihin, walang magnanakaw sa impyerno. Kaya yung mga magnanakaw dyan, walang magnanakaw sa langit, nasa impyerno. Kaya yung mga magnanakaw dyan, alam nyo na. Bawal kayo sa langit. Malinaw naman Malinaw ang pangaral ni Jesus tungkol sa yaman. Kaya nga kung matatandaan natin, nitong mga nakalipas na araw, pinagnilayan natin ang tungkol sa mana. Naalala nyo pa? Yung mana? Yung si Haring Akab. Anong gusto niya? Yung lupain ni Naboth. Gusto niya yung lupa ni Naboth. Ayaw ni Naboth ibigay. Bakit? Yun ay mana. Tingnan mo tong hari na to. Ang yaman na, ang dami ng lupa, gusto pa yung lupa ng iba. Grabe, no? Marami naman siyang lupa. Hindi mo masabing wala. Sabi nga niya gusto mo ipalit ko na lang yung lupa ko? O kung gusto mo, bilhin ko na lang yan. O tinan mo, marami namang pera. Marami ng lupa, pero ang gusto pa rin niya, yung lupa ni Naboth. Ayaw ni Naboth. Bakit? Kasi mana yon. Hindi dahil sa pinahahalagahan niya yung lupa, pinahahalagahan niya yung mana, yung pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Si Haring Akab, ano mahalaga sa kanya? Lupa, material, kayamanan. Baliwala sa kanya ang pamilya. Baliwala sa kanya mga pinaghirapan. Ang gusto niya makuha, yung lupa. Kaya nga, pinangaralan tayo, di ba? Kung ano ang mahalaga. Kung meron tayong maipamamana, ano? Kahapon, ano sabi natin? Pananampalataya. Hindi ba?
pananampalataya kahapon. Unang tinuro ni Jesus ang panalangin. Ang ganda nun, no? Yung pagkakasunod-sunod. Bakit? Kasi inuna ni Jesus ituro ang panalangin bago ang kayamanan. Na ibig sabihin, bago ang lahat, dapat Diyos. Wala namang masama sa kayamanan eh. Pero uunahin natin ang Diyos. Magandang tinuro ito ni Jesus sa kanyang mga alagad bago sila nagtrabaho, bago sila nagmisyon. Kasi ang dali maging sakim kapag ikaw ay nagtrabaho at nakakalimot sa tunay na kayamanan na dapat pinag-iipunan. Para malaman kung ano ang ating tunay na yaman, sabi ni Jesus, tingnan ang iyong puso. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Dahil sa puso, hindi tayo nakakapagtago. Ang dali sabihin, anong yaman mo? Pamilya ko. Anong yaman mo? Relasyon ko. Anong yaman mo? Ang dali sabihin ng ganun eh. Pero hindi ka makakapagtago sa laman ng iyong puso. Dito tayo nauhuli. Sa laman ng ating puso. Hindi naman alkansya ang puso, pero bakit puro laman nito pera? Tataka ba kayo? No? Hindi naman alkansya ang puso, pero wala ka ng iba. No? Inisip at hinanap, kundi pera. Yung kapag walang pera, matamlay. Mainit ang ulo. Malamig ang buhay. No? Pero kapag nakakakita ka ng pera, lakas ng kabog ng dibdib mo. 'Di ba? O kaya nga ang gaang ng pakiramdam natin sa mga mayayaman. Hello? Magaang ba pakiramdam nyo? Ayoko nga sanang sabihin ito pero nakakapagtaka lang. No? Mga dating nagsiserve, no? Araw-araw nagsiserve. No? Nung nawala lang yung bahay, nasunog, hindi na nagserve. Bakit? Pero nung may bigayan, ang bilis pumunta sa simbahan. No? Ano ang iyong tunay na yaman? Alam niyo po, naalala ko, nung nagtatrabaho pa ako, isa lang ang pinagtutuunan ko ng pansin, ang yumaman. Abay, syempre. Kaya nga tayo nagtatrabaho para yumaman. Kaya anong ginawa ko? Hinanap ko ang trabahong may pinaka malaking sweldo na kaya ko. Na kaya ko. No, yun ang ginawa ko. Dahil ang katwiran ko, ayoko nang makaranas ng hirap. Ayokong mahirapan sa pera. Totoo. Naging maganda ang kabuhayan ko, pero hindi ang buhay. Dahil wala na akong ginawa kundi magtrabaho at magpayaman. No? Ito na lang ang laman ng aking puso. Kaya sa huli, madami ang nabigo. Ang daming nasira. Nung puro na lang ako pera. No? Puro pera. May kabuhayan ka nga, wala ka namang buhay. Dahil puro inatupag, pera. Nabibili ang gusto, pero wala namang pahinga. Puro na lang trabaho. Nakalimutan na ang pamilya at relasyon. Mga kapatid, gaya ng lahat ng kayamanan, ito dapat ay pinag-iipunan, pero pinagsusumikapan at pinaghihirapan. Ang paalala, tandaan, para malaman kung ano ang tunay na kayamanan. Malalaman mo to kung ito ay magdadala sa iyo sa kalangitan at hindi sa kapahamakan at kaparusahan. Amen? Amen.